We have Raul Lambino. He is a senatorial candidate and spokesperson for PDP Laban. Good morning. Thanks for joining us today. Yes, good morning. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yung reaksyon niyo na lang po bilang spokesperson po ng PDP Laban dito po sa rekomendasyon ng House Quad Committee na sampahan po ng kaso itong si former President Rodrigo Duterte and et al. Klaro naman na iyan ay isang rekomendasyon lamang ng Committee ng Kongreso at walang evidentiary value yan, no? At sa tingin po namin kasi ay ito ay purely political persecution laban kay Pangulong Duterte dahil hanggang sa ngayon siya pa rin ang pinaka-popular na leader sa bansa o naging leader ng bansa. At ayon sa mga surveys, yung kanyang salita ay pinagtitiwalaan ng karamihan ng Pilipino. Ganon din si Senator Bongo, siya yung champion ng malasakit o kaya kalusugan sa bayan. At bilang re-electionist senator siya, isinama siya dyan para siyempre masiraan siya. Ganyan din si Senator Bato de la Rosa, siya rin ang champion na lumalaban sa mga komunista, sa mga terorista, at saka sa mga persons na involved sa droga. So isinama na rin siya dyan sa demanda na yan. Pero lahat po ng rekomendasyon ng committee ay baliwala po yan eh. Hindi naman po yan ebidensya na paniniwalaan kagad ng korte. Kailangan magkaroon ng preliminary investigation kung meron bang sapat na batayan, magkaroon ng prima facie ba o probable cause para ma-indict ang isang akusado sa korte. So sa ngayon, iyan ay purely political move lamang po yung ginawa ng Quadcom para siraan ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang pamilya niya, mawala sila sa political equation dito sa ating bansa. But do you think po na ito pong mga rekomendasyon na to at yung mga nangyayari po ngayon against sa Duterte family and allies ay meron pong negatibong epekto sa magiging campaign po ng PDP Laban as a whole? Sa tingin po namin, ang taong bayan ay alam na po nila ang sitwasyon dahil nga po sa malawakang social media at information na natatanggap po nila. At nakikita naman nila kung ano ang talagang nangyayari dito sa ating bansa. Mas mahalaga sa ating mga mamamayan ngayon ay ang usapin tungkol sa corruption, yung napakalaking dagdag na budget na inilagay sa Department of Public Works, umaabot yung 288 billion, saan mapupunta yan. At saka yung pagkaltas sa PhilHealth, yung pagkawala ng pondo ng PhilHealth. Kailangan ng mamamayang Pilipino yan. At siyempre yung tumataas na presyo ng pagkain, yun ang mas mahalaga pa rin kaysa sa itong ginagawa nila sa pamilyang Duterte. Pero Spokes, ang sinasabi po nila kasi dito, dun sa nangyaring 13 hearings at yung ika-11 na hearing na inatenan ni former President Rodrigo Duterte, ay doon daw magagamit, makukuha nila yung iba't ibang mga pronouncement ni Pangulong Duterte doon, gaya na lamang ng pag-amin niya na merong reward system, etc. Well, sabi ko nga, iyan ay isang committee hearing ng Kongreso. Wala pong evidentiary value yan. Magkakaroon pa ng malawakang preliminary investigation kung maisasampa ba yung reklamo either sa Department of Justice o sa Ombudsman. Pero dahil matataas na opisyal itong mga sinasangkot nila, dating Pangulo ng Pilipinas, senatorial o mga senador yung iba, saka dating mga police generals, lahat sila ay masasakop sa jurisdiction po ng Ombudsman. Ang Department of Justice pwede rin siyang magsagawa ng kanilang mga preliminary investigation at magsagawa rin sila ng rekomendasyon nila, pero eventually ang Ombudsman ang hahawak sa kaso nila kung sakali man na yun ay may sasampa laban sa mga nabanggit na mga personalidad. Alright, we have so much questions pa po. Unfortunately, we don't have much time. Pero for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, PDP Laban spokesperson Raul Lambino. Thank you so much, sir. Thank you po at maligayang Pasko po sa ating lahat.